Ito na ang panahon para kayo ay magkausap ng iyong ama. At narito siya. Hello? Hello. Hi, Luke. Hello. How you feeling? I'm nervous. Ako din. Ako din. You've grown up into a very young, talented man. Yes, thank you. I've listened to some of your music on YouTube and everything, and very proud of you. Just relax and talk to me. I'm your dad. It's okay. I just want to ask you na and this question's been bothering me since Okay? yeah, well, why did you leave us? Yeah. That was a personal decision for me between me and your mum, really. It was nothing to do with you or your brothers. I can't really go into the details now, but I will go into the details with you again if you want to know them. I know I've made mistakes. Everybody makes mistakes in life, but I don't think really I want to be talking about my feelings about what happened all those years ago. So 2023, I want to catch up with my sons if they want to, you know, and spend a bit of time with you. And I'm bringing my daughter, Leanne, and she's having a baby soon. So their baby will be coming as well. And my wife, Jenny. And we're all going to come over and visit you. And I just hope you'll all be happy about that. Because obviously I'm away from you and everything. It doesn't mean to say I don't think about you. I'm just sorry it all happened, really. It's a shame. It's just been hard. It's been really hard to, Yeah. you know, no communication with you. And I didn't feel like I have a dad. I had a dad. No. So it's been really hard. Yeah. Wow. Pasensya na. You know, all I can say to you is pasensya na, and I'm trying to make up for it. Maybe I want to come. I want to come over there and see you all and just give you a big hug, all of you. I'm proud of you. And whatever's happened in the past, just remember I love you. Okay? You're my son. All right? And I love you. Luke, Yeah. magpaalam ka na sa iyong ama. Take care. Thank you for answering my questions. Yeah. No problem. Take care. We'll talk again. Just look after yourself, all right? It's been lovely to talk to you. Thank you, Simon. Thank you very much. Salamat po sa inyo. Matapos makausap ni Luke ang ama, bumuhos ang emosyon nito. Luke, Yeah. anong nararamdaman mo? Hindi ko po alam. Pinaprocess ko po eh. Grabe, hindi ko po alam kung ano mararamdaman ko kuya. Hindi ko po alam kuya kung ano mararamdaman ko kuya.
Hindi po ako marunong kaya mag-start ng conversation sa kanya. Pero sa narinig ko, sa inyong pag-uusap, ay naging bukas ka rin naman na makinig sa kanya. At kahit man mabigat sa kalooban mo, ay tinatanggap mo pa rin ito. At yan ang isa sa mga hinahangaan ko sa'yo. Nung nagpapasensya po siya, kuya. Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko, kuya. Sabi ko nga po, gusto ko magpatawad, kuya. Kuya, first time ko po narinig yun. First time ko po narinig sorry siya sa akin. Dahil lumalis po siya. Dahil hindi niya po naparamdam yung pagiging ama niya, kuya. Bigyan mo ang sarili mo ng oras upang maiproseso mo ito ng tama, Luke. Yes po, kuya. Huwag mong madaliin. Huwag mong pilitin. Hindi ka man lumaki na may ama, Luke. Tandaan mo na hindi ka lumaki ng nag-iisa. At ngayon ay may isang tao mula sa iyong nakaraan na nais bumalik sa buhay mo. Sana itong pangyayaring ito ay magdulot ng kabutihan para sa iyo. At naway maging simula ito ng proseso ng pagpapatawad at paghilom ng puso mo sa tamang oras, Luke. Salamat po, kuya, dahil nakausap ko yung mama ko. Salamat din po dahil malaking tulong po yung natanong ko po yung tanong na yun sa daddy ko. Malaking bagay po yun, kuya. Sobra. Kaya thank you po, kuya, sobra. Pagkagaling sa confession room, ang emosyonal pa rin si Luke. Dumiretso muna sa pool area para mapag-isa. Hindi ko alam kung nalapitan ko ba. Sige, lapitan mo, Ate Gabi. Sige, ikaw lang. Hindi. Walang talapitan. Gawin mo lang, Ate Gab. Kahit hindi ka lang magsalita, tapihan mo lang. Grabe. Sinong di maiiyak siya? Hindi niya hindi. Pati ako siguro hindi ko ano yung mararamdaman ko. Si Gab, dinamayan ng matalik na kaibigang patuloy pa ring umiiyak. Magwala. Pag. Karapatan mo din ang daddy mo yan. Karapatan mo din makausap siya. Hi, Luke. Hello. How you feeling? I want to come over there and see you all and just give you a big hug. I love you. I'm proud of you. And I love you. I need a hug. Hug. Gusto mo hug? Dami akong hug. Hindi ako naubusan ng hug. 11 years. Tagal din pala. 11 years kaya tinatanong sarili ko. Ay, grabe na. Nag-freeze ako nung nakita ko siya.
Gusto ko magpatawad. Pero ang hirap. Hindi mo naman kailangan pamadaliin yung sarili mo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman mo. Promise. Pero gusto ko magpatawad. Ayoko magalit. Kasi bumubuhay ka pilit ako sa kanya. Bakit? Sabi niya sa akin, mag-uusap daw ako pagkalabas ka daw dito. Pero mas napaliwangan niya na maayos. Kasi limited time lang eh. Sana nga sa paglabas ni Luke ng bahay ni Kuya nawa ay maganap na ang muli nilang pagkikita at pag-uusap ng ama at maging daan sa unti-unting pag-aayos ng kanilang relasyon. Hello Philippines! Hello world! Kagabi nga ay sinimulan na nating ilantad ang bigatin na mga pasabog ni Kuya at ilan sa mga ito ay ang huling 2 linggo ng ating mga teen housemates at ang pagsasama-sama ng mga top 2 ng bawat community na babalik sa loob ng bahay. Ngayong gabi, malalantad naman ang ika-6 na bigatin na pasabog ni Kuya na may kinalaman sa mga susunod na magaganap sa loob ng kanyang bahay. At sa puntong ito, bubuksan na natin ang ika-6 na kahon. Bigatin housemates! Yes, mga kapamilya and team online, ang ika-6 na bigatin na pasabog ni Kuya ang ating bigatin housemates. Ang ibig sabihin po nito, hindi lang 6 o yung 3 top 2 ng bawat community ang magsasama-sama muli sa loob ng bahay, kundi 10 housemates. Nangangahulugang may 4 pa na housemate na magbabalik. Grabe! Kung paano natin malalaman kung sino-sino pa ang 4 na yan, abangan natin sa Takdang Panahon. At abangan niyo rin ang pagbubukas ng natitira pang 4 na bigatin na kahon at pasabog ni Kuya sa mga susunod na araw. Samantala, bago pa man ang naganap na eviction ay isang masayang task ang ipinagawa ni Kuya sa ating mga teen housemates. Kung ano yan, kapamilya, panoorin natin. Sa panibagong araw sa loob ng bahay, si Kuya ipinatawag ang lahat ng housemates sa confession room para sa isang panibagong task. Para sa task ninyo ngayon, kayo ay mahahati sa 3 grupo. Para sa kanilang task, ang 3 grupo ng teen housemates ay kailangan mag-unahan sa pag-ihip ng kanya-kanyang plastic cups na nakasuot sa lubid. Kailangan makadaan ng cup sa 3 station na hihipan ng bawat housemate at makarating sa dulo. Ang unang grupo na makaabot sa dulo at makakapagbukas ng aircon ang mananalo at may makukuhang espesyal na reward na swak sa mainit na panahon. Para malaman kung sino ang magkakagrupo, ay kinailangan pindutin ng mga housemate ang isang remote control para mapaandar ang aircon na nasa plasma. Narito ang mga magkakasamang team members. Sa Team 1, Dustin, Tiff, at Eslam. Sa Team 2 ay si Paulo, si Gab, at si Rob. At sa Team 3, si Stephanie, si Luke, at Maxine. Pagpasok ng activity area, ay kaagad na pumwesto ang bawat grupo sa kani-kanilang stations. Players, get ready. Go, Gat Cup! Sarap ng harina, kuya. Ay, kuya, katabi ako. Nagulat ako, Nag-baking, kuya. Kuya. Nag-baking. Kulang po itlog. Huwag mo yan! Boy, Islam! Huwag ganyan, huwag ganyan! Huwag ganyan! Sa totoo lang po kaya wala pa akong naiisip pa sa iba-blow ko lang po talaga yung top na yun. Tapos, yung harina kuya talaga, nalunok ko yung harina tapos pumasok sa mata ko. So, dead man siya kuya. So, blow lang talaga ng blow. Ang naging resulta ng inyong task, congratulations sa White Team. Kayo ang nanalo sa inyong challenge.
Agad na ipinatawag ni Kuya ang winning team sa confession room. Dahil kayo ang nagwagi sa game na ginawa ninyo, ay magkakamit kayo ng isang cool treat. Shinare naman ng white team ang kanilang cool treat na halo-halo sa mga kasama. Thumbs up ba?